So eto na mga sangkay, si VP Sara daw po ay nagsalita na tungkol po dito sa kinakaharap niyang impeachment complaint. At dito daw mga sangkay, may detalyado na pong sagot ang ating Vice Presidente. So alamin po natin mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, follow niyo po yung ating Facebook page. So tingnan po natin ito mga sangkay. Kasi nagsalita na daw po itong si VP Sara tungkol dito sa panganib na kinakaharap niya, ang impeachment complaint na posible pong magtanggal sa kanya sa pagiging Vice President at posible po mga sangkay na mag-alis sa kanya sa kahit na anong karapatan niya na tumakbo sa mga posisyon sa ating gobyerno. Okay, pag-usapan po natin ito at tingnan po natin, ito po yung balita mga sangkay, sagot ni VP Duterte. Tingnan natin. Inilabas na ang detalyado at punto por puntong sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Pero ayon sa prosekusyon, wala namang bagong ebidensya ang kampo ng bise. Oy! Patrol, Service Manahan. Sa 51 pahinang dokumento na isinumite sa Senate Impeachment Clerk of Court, isa-isa ang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa bise, void o wala na dapat bisa ang impeachment proceedings dahil nabahira na ito ng masamang intensyon at partiality o pagkiling laban sa kanya. Sa umpisa pa lang anila, tila lumalabas na may sapat na ebidensya o boto na para makitaan ng probable cause ang impeachment. Sa unang article of impeachment o ang maling paggamit ng confidential funds, iginiit ng bise na wala naman siyang naging paglabag sa konstitusyon. Lalo't hindi pa naman aniya pinal ang notice of disallowances ng Commission on Audit. Okay. Wala rin anilang naging elemento ng graft at corruption sa confidential funds. Dahil legal ito base sa rekomendasyon ng Department of Budget and Management at aprobado ng Office of the President. Wala rin aniyang hindi maipaliwanag na yaman ang pangalawang Pangulo dahil kasama sa mga nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte ang mga ari-arian ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na hindi naman impeachable official. Masyado lang anilang pinagmukhang malaki ang yaman ng bise sa paggamit ng mali at irresponsableng interpretasyon ng datos ng mga transaksyon niya. Kaugnay naman ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education, sinabi ng bise na walang laman ang akusasyon dahil wala namang patunay na galing ang pera kay Duterte. O kaya'y nanuhol siya kapalit ng pag-impluensya sa procurement process ng kagawaran. At panghuli, wala rin anilang grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itong sa part na to, mga sangkay, medyo tagilid si VP Duterte. Ewan ko lang paano lulusutan nila to. Kasi galing mismo sa kanyang bibig. Naka-live pa po yun. May video mga sangkay. Hindi po may tatanggi yun. Kahit anong palusot mo, nasabi na po niya eh. Yung nga sinasabi ko mga sangkay na sana si VP Sara, nag-iingat po siya sa kanyang mga sinasabi. Kapag kagalit siya, manahimik na lang siya. Hindi yung kukuha siya ng mikropono at harap sa media o di kaya magla-live at ayun na, masasabi na niya yung mga bagay na posibleng magpahamak sa kanya. Pero, tingnan natin kung may ribat po sila dito. Sagot lang aniya ito sa tanong ng reporter tungkol sa Operation Romanov laban sa kanyang pamilya. Ginamit lang anila ng bise ang kanyang freedom of expression para sa pagtutol sa mga kalabisan ng administrasyon. Sagot ng prosekusyon. Ito na, ito yung sagot ng prosekusyon laban kay VP Sara. Paulit-ulit ang argumento at walang inihaing counter evidence ang kampo ng pangalawang Pangulo. The answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that, everything is void. Umaasa naman ang prosecution na mamarkahan pa din ang BIR box na naglalaman umano ng matinding ebidensya laban sa bise. Okay, yung BIR box na yun, yung green, I think green ang kulay po nun, mga sangkay, hindi po yung binuksan doon sa Congress, yung ginawang hearing nakaraan, mga sangkay. So,
possible daw po mabuksan doon po mismo sa impeachment court. Ibig sabihin, doon po mismo sa Senado, mga sangkay. So, very interesting. Laman umano ng kahon ng tax records ni Duterte Mhm. na magpapakita ng totoong yaman niya. Tinutula ng depensa ang pre-marking nito. Kung ito po ay mabubuksan, makikita po natin, that would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating Vice Presidente. No? Dahil hindi naman ho magsisinungaling ang laman ng bakas na yan. Okay. Sagot ng depensa, wala namang otoridad ang clerk of court para pagresolba ng anumang motion at tanging impeachment court lamang ang makakaresolba nito. Mhm. Sa Lunes, inaasahang ilalabas na ang pre-trial order na maglalaman ng lahat ng mga napag-usapan sa pre-trial conference ng impeachment. Ayon sa prosecution panel, wala namang ilalabas na surprise witnesses sa paglilitis. Mayroon lamang mga reserve witnesses at ibibigay ang impormasyon sa impeachment court Mhm. tatlong araw bago sila isalang. Okay. Ito anila ang magandang oportunidad para lumabas ang testigo na si Mary Grace Piatos. Ayun nga, mga sangkay, paano lalabas yung testigo na Mary Grace Piatos? Di ba sabi nila, ano daw po yun? Hindi totoong tao? So, bakit bakit magiging totoong tao na kaya ito, mga sangkay, ngayon? Kung siya man ay isang totoong tao. Napag-usapan na rin na isama bilang testigo ang court sheriff na sinuntok ni Duterte noong 2011. Habang mayor pa siya ng Davao City. Pambira Sa yan. isang post, hiniling ng court sheriff na huwag siyang isali sa anyay away politika. Okay. Mukhang ayaw po ata na ito. Una na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At Mhm. isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pamumulitika. Nanawagan naman si Senador Panfilo Lacson na dapat abisuhan ng impeachment court ang mga taga-usig at ang depensa na umiwas sa pagkomento tungkol sa merits ng kaso para protektahan ng integridad ng impeachment proceedings. Jervis Okay, so yan po ay kaabang-abang, mga sangkay, no? Na posibleng mangyari na magkabukasan na po talaga ng ebidensya. Ako, yun din po yung inaabangan, mga sangkay, yung mga ebidensya na lumabas. Pero yun po yung rebat ng kampo ni VP Sara. At may mga usap-usapan nga po, mga sangkay, na itong legal team ni VP Sara ay talagang magagaling daw po. Matatalino, mga sangkay. So, yan po yung tingnan po natin sa mga paparating na araw, mga sangkay, yung harapan na po talaga ng prosekusyon mula po sa House at itong mga lawyer ni VP Sara. Tingnan po natin kung hanggang saan aabot yung talino ng mga ito, mga sangkay, no? So, kayo ba? Ano ang inyong reaksyon tungkol po dito sa detalyadong reply ni VP Sara laban sa kanyang kinakaharap na kaso ngayon? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.